Mapagpala at masigilin ng Diyos, kami po ay pupuri sa inyo. Sumasamba at nagpapasalamat, Father God, sa isang pagkakataong binigyan niyo po sa amin. Maraming salamat po, Ma, sa iyong lugar, sa iyong mga pagbabala, sa iyong mga biyaya, sa aming mga buhay. Lord, maraming salamat, Lord, sa mga miracles na binibigay po sa amin. Higit po sa aming kaalaman, Father God, but you always reveal, Father God, for all the situation that we are facing, Lord Jesus. We want to say thank you for that, Lord. And at this moment, Father God, we want to invite the presence of your Holy
So we are here standing, Lord Jesus. We thank you for your everlasting love that you're giving to us, Lord Jesus. Especially, God, when you are on the cross, oh Jesus, it's not compared with the love of Lord Jesus. Lord, I come to you. Let my heart be changed. Flowing from the grace that I found in you. Lord, I've come to know the weaknesses I see in me will be swept away.
Yes, Father God. Make us like an eagle, God, Jesus. And so mighty and strong, God. In our soul, we will soar with you, God, Jesus. Oh, let us build our eyes, Lord, so that we can see you. We can see you,
so awesome in this place, Father. Week by week, Father God, we can feel it that you love us so much. Week by week, Father, every day, Lord God, we can feel the first anointing, oh God, in our lives, Lord Jesus. You're so good to us, Father. You're so good to us. Good afternoon po sa bawat isa sa atin mga kapatid. May we all be seated please on your respected seats. If we can sit on the first, second, third rows of these chairs. Come on people, kids and young people, adults and extra adults. Good afternoon po to each and every one of us. Pwede po ba tayong magkamanyan at magbatian muna tayo mga kapatid? Can we all stand up again and let's shake hands, greet each other, ibigay natin ang isang napakatamis ng ngiti sa bawat isa at sabihin natin, Happy Hearts Day kapatid, I love you with the love of the Lord. Come on people, come on brethren, kahit ilang tao lang, sabihin mo yan. Advance Happy Hearts Day, I love you with the love of the Lord. Amen, amen. Amen, amen. Happy Hearts Day. Happy Hearts Day. Nalamit ako dito. Happy Hearts Day. I love you with the love of the Lord. Kuya, God bless all. Alright. Happy Hearts Day po. I love you with the love of the Lord. Mano, Happy Hearts Day. Alright. Happy Hearts Day. Happy Hearts Day. I love you with the love of the Lord. Amen. Amen. Ayan. At ako na naman po ang mag-preach today. Huwag po sana kayong magsasawa dahil sinusulit ko na. Huwag kayong mag-alala. Come on, young people, come here inside, please. Inside, come on, come on, come on.
At wag rin po kayo dahil sa susunod na mga linggo ay ang mga ibang kasama naman natin sa pastoral team ang mag-preach sa atin. Amen. And talagang nirequest ko po itong 2 consecutive Sundays na po ito na ako po yung magagamit. And I'm very excited po sa gagawin ng Panginoon ngayong hapon na ito. Amen. Amen. Alright. Excited po ba ang lahat? Amen. Excited po ba? Amen. Bakit dadalawa lang yung sumasagot? Excited po ba ang lahat? Amen. Amen. Ilang araw na lang po. Happy Hearts Day na naman. Amen. Grabe, nakakadalawang buwan na po tayo ngayong taon na ito. And God is so good talaga. Dahil tayo po ay buhay pa at naririto pa sa hapon na ito. Amen. And ako po ay naniniwala na merong gigisingin, na merong mabubuhay, na merong bubuksan ng mata, na merong babaguhin ang ating Panginoon ngayong hapon na ito. Amen? And so join me in this prayer today, my dear brethren. Father, we thank you, Father God, for this afternoon that you have given unto us, Panginoon. Thank you, Lord, for everyone, for each and every one of us, O Lord God, dahil alam namin, Panginoon, na may gagawin ka sa buhay ng bawat isa sa amin, na hindi pa namin nararanasan, Panginoon. And Lord, we expect great things from you, Father God. Lord, change us, continue to bless each and every one of us, O Lord God. Bless your words, bless the hearts, O Lord God, of your people who will listen. Kit kalagay idong niya tupay apo, benisyon namin na. In Jesus' name we pray. Amen, amen, amen. Sana po tayo ay overwhelmed ng Panginoon ngayong hapon na ito. And short story lang po, no? Na-share ko na po kay Sister Hannah to dati na meron isang araw nasa work po ako noon, tapos habang nagtutupi ako ng damit, tumakbo yung amo ko mula taas hanggang sa laundry area. Ngayon, habang papalapit siya sa akin, sabi niya, "Joy, I have a bad news for you." Sabi niya ganon. Yun pa lang sa katagang yun na sinabi ng amo ko, nagpalting na yung tenga ko, alam mo yun, nag-skip na yung heartbeat ko, na-blank ko na yung utak ko, nanghina na ako, tapos ang bilis ng takbo ng isip ko, covered hanggang future. Ang sabi ng utak ko, ay wala na, tanggal na ako. Saan na naman kaya ako mag-work dito? Hindi pa ako nakakabayad ng mga kailangang bayaran ko, wala na, tapos na, patay na. Yun yung naisip ko. Okay? Yun yung nasa utak ko nung kasi sabi niya, I have a bad news for you eh. Pero nung tinuloy ng amo ko yung sinasabi niya, Kona's having a bad tummy issue and she had an accident in our room and in the gym. But I already cleaned it and so don't worry. Alam mo yung time na yun, wala na. Yung naisip ko na mangyayari sa akin ay hindi mangyayari. Case closed, kumbaga kakapsan. Napanghinaan man ako sa mga iniisip ko, pero sumigla naman na yung iba na yung sinabi ng amo ko sa ine-expect ko na sasabihin niya sa akin. Huwag ka! Ganun po tayo mag-isip, mga kapatid. Covered, pati future. Nai-imagine mo na lahat, di ba? Kakaiba. Doon po sa story na shinare ko po, kitang-kita ko po yung sarili ko. Siguro nakikita nyo rin po yung mga sarili ninyo. Bakit? It's the warrior in you. It's the overthinker in you. Na minsan may sinabi lang sa'yo, ang dami mo nang naisip. Pratatatat hanggang future. Diba? Ako lang ba yung ganun? Ayoko na mag-serve! Ayoko na mag-lead! Ayoko na! Blah, 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 blah. Kasi lahat na lang mata nila ay nakatingin sa akin. The overthinker in us. Nagigets niyo po ba? Kasi po, yan ang kadalasang problema sa atin. Na tuwing may mangyayari sa atin, tuwing may mangyayaring maganda or pangit, ang dami-dami nating iniisip. Ang dami nating nakikita. In other words, nag-overthink tayo mula past hanggang present hanggang sa future, kakapsat, di ba? Okay, so pakinggan nyo to parang ganito. Di ba minsan late dumating yung asawa mo, di ba? Ang tanong ng mga nanay, saan ka na naman galing? Siguro nag-inom ka. Siguro may babae ka. Future. Alam nyo yun? Nagigets nyo po ba? Siguro hihiwalay mo na kami. Hindi. Ano pa kakapsat? Siguro may naramdaman ka dito sa bandang gilid. Di ba? Masakit. Siguro pagod lang to. Mamaya itutulog ko na. Ay, hindi ko pala itutulog. Baka hindi na ako magising mamaya. Alam mo yung mga ganun future na ay, baka stones na to. Ay, hindi. Baka cancer na ito. Alam mo yung mga
ganun kakabsat, nag-overthink tayo. O kaya ito, nag-send ka ng prayer request sa pastor mo, tapos after 1 hour, hindi pa nagre-reply, no? So anong sasabihin mo? Walang pakialam si pastor sa akin. Hindi siya katulad ng ibang pastor. Hindi niya ba alam na kailangan ko ng prayers ngayon, now na? Lilipat na ako sa iba, lilipat na ako ng ibang church. Grabe, ang dami nating naiisip, ang dami nating nakikita. Kaya lang, nalilimutan po natin na sa bawat sitwasyon po natin, kahit may nakikita yung iba, kahit may nakikita ka pa, merong isang in authority na nakakakita at nakakaalam ng lahat, di po ba? Amen. So, merong isang nakakaalam ng totoo, kaya ang aking title for today, and it is also my challenge for you today, tinanong ko si Mana kung anong Tagalog nito eh. Makita mo nga ta. Ganon yung accent nun. Makita mo nga ta. Guys, so ang sabi ni Manang sa Tagalog daw ito ay makita mo kaya or mapapansin mo ba? Okay. Pero yan na yung makita mo nga ta. Alam mo yung mga ganon kakapsat. So, pakita mo nga dyan sa katabi mo. Makita mo nga ta. Kaya ngayong araw po na ito, itataas mo ang kamay mo kung legit ha. Legit, wala pong magpapanggap. Kung legit na meron namang laman yung bank account mo, may cash ka naman pero hindi sapat. Taas ang kamay. Amen. Amen. Okay, ako yan. Kahit pa dalawang kamay, itataas ko. Okay, next. Itataas mo ang kamay mo kung legit na may utang ka. Ako na naman. Wala rin magpapanggap. Okay, next. Ito ha, legit, tapos tested. May test result talaga na may sakit siya. Existing talaga na may sakit siya. Legitimate. Meron po ba? Ako lang lagi. Tapos ito pa, legit at proven na maraming problema. Taas ang kamay. Maraming pagsubok na pinagdadaanan ngayon, taas mo ang kamay mo. Amen. Now, this afternoon po, lahat ng nagtaas ng kamay na yan, lahat po tayong lahat, the Lord is going to show us the solution. Amen? The Lord is going to show us the solution. And if you want that solution, kakabsat, again, this is my challenge. Makita mo na to. Okay? Makita mo kaya yung solusyon bago ka lumabas mamaya? Makita mo na ta yung sagot bago ka lumabas mamaya 5:30 p.m.? Makita mo na ta yung way out sa problema mo. Pakisabi sa katabi mo, bumbunog na siya. Makita mo na ta. Come on, gisingin niyo yung kapatid niyo. Okay, so let me share po a character in the Bible na ito po ha, parang yung tinanong ko sa inyo kanina na legitimate, totoo talaga, na wala pong halong pagpapanggap, walang false humility. Totoo po talaga na meron po talaga siyang malaking problema. Na meron talaga siyang pinagdadaanan sa buhay. Okay, now open your Bibles or read with me in Genesis chapter 16. Buo po, kakabsat. Okay, I'll read it and if you can follow. Okay. Now Sarai, Abram's wife, had borne him no children, walang anak. But she had an Egyptian slave named Hagar. So she said to Abram, "The Lord has kept me from having children. Go, sleep with my slave. Perhaps I can build my family through her." So si Abram daw po ay nag-agree. Abram agreed to what Sarai said. Verse 3. So after Abram had been living in Canaan 10 years, Sarai, his wife, took her Egyptian slave Hagar and gave her to her husband to be his wife. He slept with Hagar and she conceived. Sana all no? Yung kailangan nag-conceive. Nung nalaman ni Hagar na siya ay buntis, minsan mayabang tayo no, na siya na ang tumataas ang kilay kay Sarai kasi may laman na to, ako na ang magiging asawa. Nung gumagano na po si Hagar, sabi ni Sarai kay Abram, when she knew she was pregnant, she began to despise her mistress. Ang mistress po rito is si Sarai. Yung po kasi yung tawag sa asawang babae or mas nakakataas sa'yo. Okay. Verse 5. Then Sarai said to Abram, "You are responsible for the wrong I am suffering. I put my slave in your arms, and now that she knows she is pregnant, she despises me. May the Lord judge between you and me." Verse 6, allow me po to read po muna and then later ididig po natin ito. "Your slave is in your hands," Abram said. "Do with her whatever you think best."
best. Then Sarai mistreated Hagar, so she fled from her. The angel of the Lord found Hagar near a spring in the desert. It was the spring that is beside the road to Shur, and he said, Hagar, slave of Sarai, where have you come from and where are you going? Sabi ni Hagar, I am running away from my mistress Sarai. Verse 10, then the angel of the Lord told her, bumalik ka, go back to your mistress and submit to her. Then the angel added, I will increase your descendants so much that they will be too numerous to count. And then nilatag na po yung pangako para kay Hagar. Now, sa kwento pong ito, marami po tayong kilalang karakter sa Bible. Una, kilala po natin si Abraham, tama po ba? Hindi pa po siya Abraham that time. Naging Abraham lang siya nung lumabas na po si Isaac. So, dito ay Abraham lang siya. Kilala natin si Abraham, of course, no? Father of many nations, mayaman, pinaalis dun sa isang lugar nung lumipat kasi may pangako ang Panginoon. And yung pinag-usapan natin noong last Sunday, si Abraham po ay nasa Hebrews 11, yung Hall of Faith, kung nasaan si Rahab. Okay? Kitang-kita po si Abraham, very significant, very important, hindi pwedeng mabura sa Bible. Tama? Another character is Sarai. Si Sarai din po, again, hindi pa po siya Sarah, Sarai pa. And listed din po siya sa Hall of Faith in Hebrews. Tapos she was the first lady of faith. Ang ganda ng testimony, ang ganda ng miracle sa buhay niya. Si Sarai din po is very significant and very important. Kaya lang, meron doon sa binasa natin, meron isang karakter na invisible. Diba, hindi naman natin dinidiscuss to hindi naman nila dinidiscuss rin ito sa mga preaching. Laging si Abraham, laging pangako kay Abraham, si Sarai, matanda nagbuntis, yung mga ganon. Pero itong babaeng ito, invisible. Halos hindi nga siya madaanan sa mga preaching. Pero this afternoon po, papansinin natin siya. Kaya nga sinabi ko kanina, makitang mata, okay lang po ba papansinin natin siya? Amen. TFCF, nakita mo ba siya? Amen. So, sino po itong pinag-uusapan natin ngayong hapon? Siya po ay si Hagar. Hagar. Hindi po siya katulad nila Abraham at Sarah na sikat. Hindi po siya katulad ni Abraham at ni Sarah na nasa Hall of Faith. Hindi po siya mayaman, hindi po siya very valuable. She was living in invisibility. Talagang pwede lang, wag siyang pansinin, wag na siyang ipakita, wag siyang ipakilala. And the word or the name Hagar means forsaken. Ang sakit, di ba? Yung pangalan niya meaning forsaken. Meaning pinabayaan. The name Hagar means to be dragged off. Kalagkarin po si Hagar. Saan mo siya gustong dalhin? Pwede. And the name Hagar also means pressed into service. Baba pa yan. At the Hagar that. Bakit pa kayo Hagar sila? Hagar dapat yun. sorry. Hagar dapat yun. Sorry. Paki-change natin. Okay. Saan mo siya gustong dalhin? Pwede. And the name Hagar also means pressed into service. Pwede mong ipagawa sa kanya lahat, kahit anong gusto mong ipagawa, basta ikaw yung master niya. Yan po ang pangalang Hagar. Makitang mata. Makitang mata yung nakita ni Hagar. Nasa panahon niya, doon sa sitwasyon niya, ano po ba nakita ni Hagar? First po is, nakita ni Hagar yung situation niya o yung kanyang pagkatao. Napaka-very evident po yung pagkatao ni Hagar. In verse 2, ibalik mo na ate, doon sa verse 2, 5, and 6, yung mahaba kanina, hindi nga ito na deta. Sige, parang search ko na rin. Yan, doon. Hanan. Deta. Diyan po sa mga verses na yan, verses 2, 5, and 6, hindi po tinatawag si Hagar by her name. Tinatawag siya my slave, maid servant, the Egyptian slave, the bond servant, the girl servant, sa iba-ibang translation. Kitang-kita po ni Hagar yung status niya na siya ay isang alipin, na siya ay isang slave. And when we say slave po, ang slave po ay bound, nakatali. So, hindi siya makakaalis. Ano pa, ang slave is obligated to serve. Obligado siyang magsilbi at ito po ang matindi without being paid. Slave siya, wala siyang kalayaan. Kasi bakit? Kasi siya ay pagmamay-ari.
Huwag niyo pong sasabihin sa akin na, Ate Joy, masama yun. Hindi po mali yun. In their context po, slaves po are legally owned on that time. Legal po sila na ganunin, legal po sila na ganun tratuhin, kasi legal silang binili eh. So sila na ay pagmamay-ari nila. Nakakalungkot lang po kasi si Hagar, mga kapatid, wala talaga siyang karapatan. So wala siyang say kahit na anong gawin sa kanya, wala siyang choice kung ano ang ipagawa sa kanya. Kasi po ano ang meaning ng pangalan niya? To be drugged off, to be pressed into service, forsaken, walang pakialam sa'yo, basta kung anong ipagawa sa'yo, yun ang gagawin mo. Tayo nga, pag ayaw natin, di ba, hindi natin ginagawa. Ako lang ba yung gano'n? Yung pag ayaw, hindi ginagawa? Ako. Pag may nagkukontrol sa'yo, nagpupumiglas ka eh. Di ba? Di ba yung boss mo na nga, na pinapasahod ka, nagagalit ka pa, nilalabanan mo pa. Pag may gustong ipagawa sa atin na ayaw natin gawin, nagpupumiglas tayo, di ba? Bakit? Kasi malaya tayo eh, di ba? Hindi tayo slave. We are free, hindi tayo slave, hindi po tayo bond servant. Hindi po tayo mga slaves unlike Hagar. Okay? So si Hagar po ay isa slave. At ang matindi po nito, kakabsat, ang pagkatao niya ay slave. Tapos nakita niya pa yung sitwasyon ay umaayon doon sa identity niya. Okay? Umaayon doon sa pagkatao niya. And alam niyo po ang nangyari po sa kanya, sabi doon sa kwento na binasa natin, sa totoo lang po, sabi ko nga si Abram at si Sarai importante. Si Hagar pwede namang mabura. Bakit? Kasi lumabas lang naman si Hagar kasi pinangakuan si Abram at si Sarai na magkakaanak sila. Lumabas lang si Hagar kasi 10 taon na nag-aantay si Abram at saka si Sarai. Wala pa yung anak na pinangako. So naisip ni Sarai, palabasin natin si Hagar. Palabasin natin sa kwentong ito. Diba? Bigla niyang naisip na, sabi niya kay Abram, the Lord has kept me from having children. Go sleep with my slave kaya. Perhaps I can build my family through her. And culturally speaking po, pwede po yun. Pwede po yun, okay? In the Old Testament, pwede po talaga yun. Kung titignan niyo po, ang Genesis chapter 16 po, nasa chapter 16 tayo, no? Kung babasahin niyo po doon sa chapter 15, verse 3, si Abram po mismo ay nagpaplano na din na wala kaming anak, walang mag-i-inherit, so kukunin ko si slave ko na si Eliezer. Through him, bubuo ako ng pamilya. Hindi po babae si Eliezer ha. Siya lang yung magiging heir. Okay? So again, culturally speaking, pwede po yun. Okay? So si Sarai, kaya niya naisip yun na si Hagar, kunin ko kaya. And imagine niyo po, kabsat, for example, ang mga asawa ninyo lalaki, edad mga 80 na, no? Tapos sinabi sa inyo ng mga asawa niyong babae, darling, halikan. Meron akong Egyptian slave dyan. Ang ganda ng mata, ang sexy, ang tangos ng ilong, ang bata-bata pa. Meron akong Egyptian slave dyan, foreigner, batang-bata. Go sleep with my slave, darling. Perhaps I can build my family through her. Ano ang isasagot ng mga lalaki? Kung, for example, hindi kayo Kristiyano, anong isasagot niyo? Yes, please. Yes, please. Thank you. Pero alam niyo po, pagbasa ko po dito, sabi ko, ay matindi si Abram. Walang isip-isip. Hindi man lang natawa. Walang moments of silence. Anong sabi agad dun sa verse? Abram agreed to what Sarai said. Umuo agad. Walang patumpik-tumpik, tunay na lalaki. Amen? Ang ganda lang po kasi si Sarai po ay nagpaalam kay Abram. Abram, ganito ang gawin natin. Kukunin ko yung slave ko. Pero nakakalungkot po si Hagar kasi sa balak po ni Sarai, si Hagar gagamitin surrogate. Magbubuntis lang ng anak pero after nun kila Abram yung bata. Si Abram po well-informed sa plano na yon, but not Hagar. Hindi kinuha ang consent ni Hagar. Bakit? Kasi sabi ko kanina, she was a slave. Amen? Nakikinig kayo. Thank you. Wala kang makikita doon sa Bible na pinuntahan siya ni Sarai at sinabi na, Hagar, kailangan kong mabuo yung pamilya ko. Kailangan kong mabuo yung lineage namin. Pwede ba ikaw muna ay makisiping sa asawa? Wala pong ganun sa Bible na makikita natin. Okay?
Wala pong ganong nangyari. Basta ang ginawa po ni Sarai, sabi doon sa verse, makikita po natin na pumunta si Sarai kay Hagar. She took Hagar, ang bilis, kinuha, kakabsat, Hagar was taken. Hagar was given to the old man to be his wife. Nasa verse 3 to 6 po yan. And then Hagar slept with Abram and Hagar became pregnant. And alam niyo po siguro kung ngayon mangyayari yan, isa lang ang isisigaw po natin. That is sexual exploitation. That is sexual abuse. That is rape. Bakit? Kasi walang consent Kinuha mo, walang paalam, pinasipingan mo sa asawa mo. I don't think gusto ni Hagar yun. Hello? 85 years old tapos ang bata-bata mo. I don't have anything against sa mga 85 years old. Mahal po natin yan. Kaya lang po, walang consent. Okay? I can say exploitation, abuse, maltreatment. Kaya lang, wala pong magawa si Hagar Sabi ko nga, siya ay isang alipin. Wala siyang magagawa kung yun ang ipagagawa sa inyo. Ngayon, pabawi ako sa mga lalaki. Di ba? May sinabi ko kanina sa inyo. Mga lalaki, mga asawang lalaki, naniniwala po ba kayo na ang mga babae ay mahirap talagang intindihin? Tama, hirap. Yung iba, mababait talaga yung mga asawa o takusa. Takot sa asawa. Tignan niyo po itong si Sarai, ang gulo, sabi sa verse 5. Nung nabuntis na si Hagar medyo mayabang na, no? Sabi ni Sarai kay Abram, ikaw ang responsable. You are responsible for the wrong I am suffering. I put my slave in your arms, and gayon na alam na niya, nabuntis siya, she despises me. May the Lord judge between you and me. Di ba pansinin niyo, si Sarai yung nagplano, si Sarai yung nag-execute, nung nagka-trouble na, sino yung may kasalanan? Si Abram lahat. Kay Abram lahat, ang sisi, ikaw ang responsable, sabi ni Sarah. No, minsan ang mga asawa, pag ang dami-dami ng sinasabi ng mga asawang babae, ang sinasabi na lang nila, sige, ganun na lang. Sige na. Kaya sinabi ni Abram kay Sarah, di ba alipin mo siya? Bahala ka na kung ano ang gusto mong gawin sa kanya. Kung ikaw si Hagar, na-abuse ka na, na-exploit ka na, yung akala mo magiging wife ka ni Abram kasi nga binigyan ka ng pagkakataon, kasi ang sabi sa verse, she was given to Abram to become his wife. Akala mo mapapang-asawa ka na, biglang ano ang sabi ni Abram, di ba alipin mo naman siya? Gawin mo kung ano ang gusto mo. Hagar also felt rejection, kakabsat. Matinding rejection po ang naranasan niya. Nung sinabi po ni Abram yun na bahala ka, alam niyo ang ginawa ni Sarai? Anong sabi sa verse? Minaltrato niya si Hagar. Verse 6, basahin niyo po yan. Sunod-sunod na pagmamaltrato, halos hindi na makatulog si Hagar sa pagmamaltrato ni Sarai. Alam niyo kung ang tawag nito, kung kayo po yung nandun sa situation ni Sarai, what will you do? Pagising mo, minamaltrato ka, wala kang kampi, alipi ka, buntis ka pa. Tapos kahit anong ipagagawa sa'yo, dapat gawin mo at wala kang choice, what will you do? You know what Hagar did? The solution that she thought of is to flee, tumakas, umalis. In verse 6, basahin niyo po, sabi doon, she fled from her. Okay. Yung pangalan po ni Hagar, hindi lang po ibig sabihin forsaken, hindi lang po ibig sabihin slave or bound siya, pero ang isa pa po na ibig sabihin ng pangalan niya is flight. Mahilig tumakas, tumatakas. Alam niyo kung tatanungin niyo po ako, legitimate po yung pagtakas ni Hagar. Bakit? Kasi hindi na niya kaya Hindi na niya kaya yung pang-aabuso, yung rejection, yung pagmamaltrato. Kaya lang minsan tayo din yan mga kapatid. Pag tayo minamaltrato, pag tayo naabuso, pag tayo pinagsasalitaan ng masasakit na salita, pag meron kang sakit, pray ka ng pray, ayaw gumaling. Kapag meron kang kailangang bayaran, pray ka ng pray. Walang pinadadala na provision, what do? We flee. Umaalis tayo, ayoko na, gagawa ko ng paraan, ayoko na, aalis na ako. Your solution is tumakas, umiwas, at umalis. Pero in the world, what you are experiencing is very valid. Okay? Wala ka talagang pera Valid yan. And in the world, what you are experiencing is really true, kakabsat.
May sakit ka talaga. Na-test ka talaga na may sakit ka talaga. And what should you do? Aalis ako. Why? To save your sanity, isn't it? Aalis ako. Why? To save some for myself. That is valid, kakabsat. Wala po akong sinasabing masama yan, pero to save your sanity. Kaya lang, doon po sa kwentong yun, invisible si Hagar, hindi po ba wala siyang magagawa? Valid yung nararamdaman niya. Kaya lang, kahit umalis siya, tayong mga Kristiyano, kapag naramdaman mo yun na gusto mong umalis, aalis ka. Si Hagar, gusto niyang umalis at nakaalis naman siya. Yeah? Nakaalis naman siya, pero may isa pa na nakakita pa sa kanya. Sino pa yung isang invisible sa kwento natin? Si Abram, si Hagar. Si Abram, si Sarai, si Hagar. And there's another person in this story. Anak na niya. Hindi pa. The angel of the Lord. Okay? Merong nakakita sa kanyang angel of the Lord. Sa mata ni Abram at sa mata ni Sarai, si Hagar ay isang slave. Pero the angel of the Lord called her by her name, Hagar. Sabi ng angel of the Lord, yung angel of the Lord dito, you will hear me later calling him the Lord. Referring to the angel of the Lord, the Lord. Bakit? Kasi po, yung angel of the Lord po rito, it is a Christophany. Meron dyan natin. It is a Christophany. And when we say Christophany po, manifestation ni Jesus sa Old Testament. Bakit? In the New Testament, si Jesus meron namit na babae in the well, isn't it? Who was also an outcast. Napag-aralan natin yan sa ating Bible study. And katulad po ni Hagar, after po makatagpo ni Jesus, nakatanggap din ng tubig. When you read Hagar's story po, you will see the similarities. It is the same God who knew Hagar. That angel of the Lord knew Hagar. That angel of the Lord who found Hagar, knew her beyond being slave. Imagine nyo po, pag may tumawag sa'yo, hoy, alika rito. Ano pong mafe-feel ninyo? Hoy, alika rito, may ganito. Ay, yung babaeng yun? Ay, yung matandang mukluban na yun, sorry po sa word. Ang sakit pag hindi ka napapangalanan, isn't it? Pero si Hagar, pinangalanan ng Panginoon. Nakakatuwa po, and you know po, the angel saw Hagar's situation. Sabi sa verse 7 to 8 yan natin. Verse 7 to 8. Kasi sabi ng angel of the Lord, Hagar, the slave of Sarai, where have you come from? Saan ka galing and where are you going? Dalawang question po yan. Sabi ni Hagar, I'm running away from my mistress Sarai. Actually po, sinagot po ni Hagar yung first question na saan ka galing. Sabi niya, tumatakas na ako eh. Pero hindi po sinagot ni Hagar yung second question na saan ka pupunta. Kasi hindi talaga alam ni Hagar kung saan siya pupunta. And pag hurting ka, pag grabe yung nararamdaman mo na pain in your heart, all you want to do is to leave that place, leave that congregation, leave that group chat, kasi you are hurting. Gusto mo na lang umalis, pero hindi mo alam kung ano at saan ka pupunta. Si Hagar po was also like that. You know where she fled? Nung tinanong siya ng angel of the Lord, saan ka pupunta, saan ka galing? In-instructionan po siya agad ng angel. Sabi po ng angel, ganito gawin mo. And this is the gracious instruction that I have ever heard. Verses 9 to 10. Sabi ng angel, go back to your mistress. Balik ka doon sa mistress mo. Kung ikaw si Hagar, bakit ako babalik? Doon sa boss ko, doon sa master ko na minamaltrato ako, hindi ako babalik. Alam mo yun? Doon sa boss ko na inaabuso ako, hindi ako babalik. May sikat nga na kataga, never again. The election, di ba? Never again. Meron pang isang kataga, over my dead body. Tapos eto pa matindi, hindi lang siya pinababalik. Sabi pa ng angel, submit to her. Mahirap lang ang bumalik, pero mas mahirap mag-submit. So babalikan ko ulit yung katagang, never again. Pero ang maganda po kay Lord, after this instruction, binigyan po agad ng pangako. Binigyan din siya ng pangako at ng prophecy rin. Verses 10 to 12. Please, basahin niyo po sa akin ito. Nakikita niyo po ba? Verses 10 to 12, pakibasa po. 1, 2, 3, go.
kilala ka ni Lord. Alam niya yung sitwasyon mo at may instruction siya sa'yo. Tas may pangako pa siya sa'yo. Grabe. Alam niyo po, nung binabasa ko po ito, wala na, case closed na, tapos na. Na talaga siguro ang ganda ng ginawa kay Hagar. She knew that she was a slave, pero the Lord met her nung tumakas siya, pinabalik siya, binigyan siya ng instruction, binigyan siya ng pangako, tapos. Kaya lang sabi ko, hindi ako papayag na ito lang. Sabi ko sa Lord, Lord, I know there's more. There's more to this. I know there's more. And alam niyo po, yung mga sumunod na verses, this is the most powerful to me, wait lang ate, in this chapter. Na yung sumunod po na verse, it is the most challenging verse for me. Na yung sumunod po na verse ay yung verse na gusto kong tandaan po natin lahat. And what is this verse? Verse 13. She gave this name to the Lord who spoke to her. You are the God who sees me. Next slide. Okay. Okay. Asa na ako? Verse 13. For she said, I have now seen the one who sees me. Ulitin ko po. She gave this name to the Lord who spoke to her. You are the God who sees me. For she said, I have now seen the one who sees me. And let me tell you this po. Sa totoo lang po, hindi naman po sinabi ni Lord kay Hagar na, go back and submit to your mistress kasi babaguhin ko yung puso ni Sarai. Hindi po sinabi ng angel of the Lord na bumalik ka, submit to your mistress kasi kukunin ka na ni Abraham as his wife. Hindi po sinabi ng angel, go back, submit to your mistress kasi you will have the best life. Maayos ang lahat, gagaan ang buhay mo, yayaman ka, yayabong ka. Wala pong ganun sinabi. Ang sinabi lang po is instruction. Go back and submit. Okay. Kaya kung tatalon po tayo sa chapter 21, continuation po ng buhay ni Hagar at Ismael, makikita mo na bumalik si buntis na si Hagar, tapos lumaki na rin yung anak, pero minamantrato pa rin po siya, wala pong pagbabago. Ganon pa rin yung sitwasyon niya. Kung tatanungin niyo ako, ba't gano'n natin, Joy? Akala ko ba sabi mo kanina, the Lord will show us the solution. The Lord will show us the answer. Legitimate yung nararamdaman ko, I need healing, I need that now. Asan yung solusyon? Akala ko ba Jesus is the solution? Akala ko ba Jesus is the answer? This is the reason why. Ako po nagulat. Sabi ko, wow. Kasi si Hagar, she did not receive a solution from the Lord. Alam niyo po kung ano ang na-receive niya? She received a revelation. Hindi po solusyon ang na-receive ni Hagar, kundi revelation. And what is that revelation? The revelation in Hebrew is El Roi. El Roi. Meaning, yung binasa natin kanina, the God who sees me. Okay? El means mighty, strong. Roi means you are seen, you are acknowledged, you are appreciated. The mighty one saw me. The strong one recognized me. The great God appreciated me. The great God identified me. Alam mo po si Hagar, that was her aha moment. Wow. Kasi yung encounter ni Hagar with that angel, yung encounter ni Hagar with the angel of the Lord, hindi po solusyon yung nakuha niya. Ano ang nakuha niya ulit? Revelation. Revelation na nagbago ng buhay niya. El Roi. Balikan niyo po, kung tatanungin niyo po ako, paano po niya nasabi na El Roi, Ate Joy, paano po nasabi na He's the God who sees me? Verse 7, sabi doon, no, the angel of the Lord found Hagar. The angel of the Lord found her. Alam niyo po doon sa story, hindi ko po alam kung umiiyak po si Hagar, hindi ko po alam kung nagpipray nung time na yun si Hagar, hindi ko pa alam kung nagtataas siya ng kamay that time na sinasabi, Lord, grabe yung nararanasan ko, rescue me, hindi ko po alam. Hindi ko rin po alam kung humihiling siya sa Diyos that time, na hindi ko rin po alam kung ano yung ginawa ni Hagar. But what happened, kakabsat? God simply found her. Nakita lang siya ng Panginoon. And alam niyo, church, ang dami nating nararanasan, ang dami nating problema,
And you know what's great about our God? Minsan wala ka talagang kailangang gawin. God will just simply find you. Amen. How will He find you? Andyan pa rin po sa verse na yan. Paano nahanap si Hagar? Verse 11. The Lord has heard her misery. Balikan mo yung verse 11, ate. The Lord has heard her misery. Narinig po siya ng Panginoon. Hindi lang siya natagpuan ng Panginoon, pero narinig ng Panginoon yung misery. You know, the very thing na nararanasan mo ngayon, the very thing na dinadamdam mo ngayon, and the very thing na dinadala mo ngayon, the Lord hears it. Amen. And when the Lord hears it, He's gonna find you. He's gonna find you. Hagar did not receive a solution. Ano po ang na-receive ni Hagar? She received a revelation. Ako po, no, I have a revelation this morning na sa isang family kasi, ang sarap magkwentuhan pag puro good news, di ba? Wow, ang ganda. Pero pag bad news, hindi po yan pinag-uusapan sa mga reunion. Yabangan lang sa reunion, di po ba? Pero pag bad news, hindi po pinag-uusapan. Tinatago, kinakahiya. Kaya lang po, ako po no, nakatayo po ako rito sa harapan ninyo, kaharap ko ang pamilya ko, tama po ba? Ang kaharap ko, kapamilya ko, na kahit magkwento ako ng masama, hindi naman ako maja-judge, tama po ba? Na kahit magkwento ako ng nakakahiya, hindi naman po ako maja-judge, tama po ba? Kasi po, I have a confession to make. Okay? Kasi like Hagar po, ako po, I also felt, I was also forsaken. I also felt that I was abandoned, iniwan, lalo na sa sitwasyon ko sa totoo kong magulang. And I remember po, ewan ko kung nasa Roundwood tayo or nandito na tayo noon, that I preached and testified. And pinaniwalaan ko po talaga yung preaching ko na yun na it was very loud and clear about kay Jacob, about sa stone when he built a memorial for God. And sabi ko, palang araw, makakasama ko din ang asawa ko. It was very loud and clear. And my testimony was about how God provided everything. Lahat-lahat ng aspeto ng buhay namin. Come June last year, dumating yung asawa ko dito and ang lakas-lakas ng testimony ko. After 3 months, makakasama ko na siya after ng training niya. Excited din ang mga amo ko, yung mga nakakaalam katulad sa dito sa TFCF at saka sa DCF, they were happy for me. Excited din sila na kailan kayo lilipat, blah blah blah. And then, come September last year, inabsorb na siya doon. Sabi ko na naman, after 3 months, so meaning, mga ano na yun, December na yun. December na kami lilipat. Nagbibigay kasi ako ng months, kasi yun yung alam ko talaga. December na daw, ganun-ganon. And come December last year, nagtanong na naman ang iba, kailan kayo lilipat, kailan lilipat, at ang sabi ko, soon. Paiksi na ng paiksi yung sagot ko sa mga kapatid. And come January this year, lahat po yun hindi natupad. Walang lumipat, walang instruction, walang lumipat. Okay? Why am I sharing this to you? Hiyang-hiya po ako eh. Why? Nahihiya ako kasi in-announce ko na. Tinestify ko na, nalilipat kami. Kasi yung time na yun, nagpapalakpakan tayo. Grabe si Lord sa buhay ni Joy at ni Kevin. Grabe. Ngayon, you're gonna ask me, bakit hindi natuloy? Ba't ganun parang inabandona? Ba't ganun parang forsaken? Alam niyo po, para akong binuhusan ng tubig when I was preparing this for 1 week. 1 week sinasabi ko kasi I got busy last week. Pag may time po ako, inupuan ko ito. And nagtagal po talaga ako 1 week. And naalala ko po, sabi ko, Lord, 15 years ago, may preaching din po ako. I also had a preaching sa Pagudpod doon sa church namin na sabi ko, the Lord is looking for someone to be blessed. And what was my testimony? Intong kastoy abulan sa month na ito, magkakasama na kami ng asawa ko. Sabi ko, grabe ka Lord. January, February, you fulfilled your promise to me. And alam niyo, I didn't know, kakabsat, ginulat ako ni Lord. I didn't know that after 15 years, ibabalik po ako ni Lord sa topic na ito, sa verse na ito. Ibabalik niya ulit ako sa kaninong kwento? Kay Abraham. Sabi ko, Abraham na naman Lord, but this time, what did God make me see?
God made me see yung invisible. God made me see Hagar. Why? Because I was so focused on the solution, on that tangible solution, kakabsat. Asan ang pambayad? Tangible. Asan ang pera? Tangible. Asan ang bahay? Tangible. Kailangan nahahawakan yung solusyon di po ba? Ang problema sa atin, kailangan nahahawakan, kailangan na-feel, kailangan nararamdaman, kailangan nakikita natin in the natural way. I was so focused on the provision that I forgot to see the revelation. I forgot to see El Roi. I forgot to see the God who sees me. Na yung Diyos ko, hindi niya lang hawak yung tangible na solution. Hawak niya is the powerful revelation na kaya akong buhatin kahit mabigat ako, na kaya akong buhatin hanggang sa matapos ang buhay ko, na maayos ang buhay ko, na maayos ang isip ko, na maayos ang pagkatao ko. You know, sometimes po, ang dami po natin dinedesire. Kaya lang minsan, the Lord will not give you the provision talaga Alam niyo yan. Tinanong ko kayo kanina, sino yung may pera pero kulang? Sino yung may sakit? Sumagot kayo. Sino yung may pinagdadaanan sa buhay? Alam niyo yan, kaabsat. Legitimate, nararamdaman mo. Ang testimony po, hindi naman po laging good news Hindi laging tangible. Pero ang testimony, kahit na walang tangible na blessing, kaya mong palutangin si Lord, kaya mong magbigay gloria sa Panginoon. Amen! You know, masakit because I felt forgotten. Na tinestify ko na, ano ba yun, nakakahiya. I felt abandoned by the Lord. Alam niyo yun? Kasi akala ko, Lord, tuloy-tuloy na. Pero wala man yung tangible blessing. Pero kaya, ngayon kakabsat, nahihiyaman ako, pero kaya kong palutangin yung solusyon ng Panginoon. And what is God's solution? That is His revelation. El Roi. God sees me. The mighty God sees me. My God sees me and that He is more than enough. Amen? And alam niyo po, ilang araw na lang po, lilipat na kami, pero wala pa talaga kaming pambayad. Nag-down lang kami ng 200. May sahod naman, pero napunta sa ibang bagay. But my El Roi will enable us to pay everything in God's perfect timing. Amen? You know why? Because I realized, kakabsat, the solution was never in my husband's hands, nor in my boss's hands. The solution was never in the hands of anyone in this world. Pero ang pinanghahawakan ko is the revelation that my God is the El Roi. Makitang mata. Nakita niyo po ba? Kasi gusto natin hawak mo Gusto mo may kagalingan Gusto mo, nakikita mo yung nangyayari, yung change. But the Lord's revelation today, minsan wala anak. Minsan wala ka talagang pera. Minsan wala talagang gagaling. Minsan yan na talaga. Pero this time, gusto kong tumayo ka. Gusto kong tumayo ka kung legit ulit na may pera ka naman pero kulang talaga. Tatayo ka. Yabangan mo ang kalaban. Come on, tayo po kayo. Huwag kayong uupo. Ako lang ba yung ganon? Tatayo ka kung legit na may sakit ka talaga. Yung may nararamdaman ka talaga. Wala pong ganon dito? Wala po? Tatayo ka rin kung validated na iniwan ka. At ngayon, tatayo ka rin, kakabsat, kung alam mo sa sarili mo na may problema ka talaga. Walang gustong tumayo? Lahat tatayo kung meron kang pinagdadaanan. Lahat tatayo kung meron kang dinadamdam. Meron ka talagang hindi matanggal-tanggal sa'yo. Tatayo ka. You know why? Because I want you to look on the bottom or at the back of your seats. Dudukutin mo yung papel dyan. The revelation will be there. Pastor, sa harap kayo. Auntie, dito kayo sa harap. Diyan kayo sa harap kumuha. Nasa bulsa, kunin niyo po. Andyan po, you will see that paper, kakabsat. You will see that paper at the bottom or at the back of your seat and you will read it out loud mamaya. Okay? Nakakuha na po ba ang lahat? Nakakuha na po ba ang lahat? Taas nga po ulit ang kamay ng kulang sa pera. Taas ang kamay. Legitimate may sakit. Taas ang kamay. Legitimate may problema.
imagine, hindi ka nag-overthink. It's legitimate. You are really feeling that. You are really experiencing that. You really have that in your body, whatever it is. Hallelujah. But this afternoon, pwede ka lumabas ka mamaya natin ko yung baka ka ano lang talaga yung pera. But this is God's revelation. Hallelujah. Last week, ang ganda po ng topic. Ako rin po may pinagdadaanan. But you know what the Lord is revealing to us right now. It's really overwhelming. Minsan hindi mo talaga kaya kailangan kumilos for God to move. Lalo na kung anak ka, pwedeng nakatayo ka lang, but God is moving. Anyway, pwedeng umiiyak ka sa sulok, but God is moving. Anyway, pwedeng naipon na lahat ng hurt sa puso mo, hirap na hirap ka na, but God is moving. Anyway, and right now, God is fighting you. Pinapakita ni Lord, sino sa mga anak ko ang tumatapis? Sino sa mga anak ko yung in-pain? Sino yung mga anak ko na nangangailangan ng healing? Sino sa mga anak ko yung may operasyonero na nangangailangan? Sino? Sino? Yung mga single mothers who felt like they were abandoned. Yung mga widows who felt like they were forgotten. Yung mga lolo-lola na feeling nila alone. Yung mga anak na feeling nila they were understood. And to the leaders who wants to give up. To the ministers who are burnt out and considering quitting. To all of you who feels abused, abandoned, and tired, you raise your hand because the Lord sees you. El Roi. El Roi. El Roi. The God sees me. I have my El Roi. The God who sees me. The God who sees me. The God who sees me. Lord, I pray for these people. Kasama din po ako, Panginoon. Lord, legitimate po talaga what we are feeling is valid. The pain that we are feeling is valid. Lord, yung sakit ko, totoo po talaga. Tested and confirmed by the doctors. Lord, yung wallet po namin, kulang po talaga yung laman. Hindi po kami nagpapanggap. Hindi po kami nagpapaawa, Panginoon. Lord, yung pagod namin sa trabaho, yung pagod namin sa ministry, Lord, hindi kami nag-iinarte. Pagod talaga kami. May problema talaga kami. Hindi kami nagpapanggap. Hindi kami nagpapaawa. Wala kaming sinusugarcoat, Panginoon. Wala kaming pinover. Lord, this is us, Panginoon. We really need you, Father God. And thank you for that revelation, Panginoon. Father, I pray, Panginoon, na this afternoon, buong TFCF po, Panginoon, ay hindi maghahanap ng solusyon, Panginoon. Hindi maghahanap ng tangible na solution. But every time we go through something difficult, every time we go through something that is impossible, Panginoon, is starting today, Lord God, we will see your revelation. We will see them, Lord. The Lord, never again na kami ay magtatampo, never again na feeling namin ay inabandon kami because, Panginoon, we have a God who sees me. We have a God who sees me. Lord, thank you for that revelation, Panginoon. Thank you for that revelation, Panginoon, that you are the El Roi. I pray, Panginoon, na sa inyuhan mo, Panginoon, ang revelation na ito, that you are our El Roi. Thank you, Lord God. I have my El Roi. 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 The God who sees me. 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 You are our enemy, and you see us, oh Lord. And Lord, we just want to give you,
Jesus. Hallelujah. Hallelujah. You deserve the glory and the honor. We lift our hands and worship as we bless your holy name. Deserve the glory and the honor. We lift our hands and worship as we bless your sabay-sabay ko rin. For you are great, you do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. For you are great, you do miracles so great. There is no one else like you. There is no one for you are great. You do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you are great. For you are great. You do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you are great. For you are great. You do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you are great. For you are great. Miracles so great. There is no one else like you. There is no one else for you are great. There is no one else like you. There is no one else like you. There is no one else like you. There is no one You are our mighty God. You are the great God. You are our El Roi, the miracle working God. Our Yahweh, our El Roi, the God. Thank you so much, Lord, for the things today. Thank you for the revelation, our God. Thank you, Lord, for the blessings, Panginoon. And Lord, lalabas kami sa bahay mo na to. Awit-awit ni Apo, sumbag, kararasin. Buhat-buhat namin kaganahan ang solusyon, kaganahan ang provision, Panginoon. Because you are the God who sees us. Agyawan kami ang pundi presensya. Sa kalay, ito mapadayawan ang pundi biyagunugal, may isa ka na kami. In the name of Jesus, we pray.